Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon sa mundo. Ito po ngayong gabi ng ating topic. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na si Sis Best Friends, Sir Gis, Sir Raboy. Yan nata sila. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayon ating topic. Sir Gis, nababa na po ata ni Sis Best Friend yung hagdan. Sis, pakibaba po yung hagdan. Umpisan ko na po, no. Ito yung DICT nga po, no. Itong PSA pala, na na pala siya, na hack na naman. Problema po natin ngayon, parang na, di ba? Parang yung palaging may mga nahahack na ahensya ng gobyerno natin. Tapos nanghihingi ng pera yung hacker, di po ba? Kaya kaya parang delikado na at ito rin namang head ng PSA yung DICT po ata, di ba? Nanghihingi ng confidential funds sa saan to? Doon sa Kongreso. Nanghingi ng confidential funds tapos na po siya na nakaltasan siya ng confidential funds, kaya humihingi, di ba? Nag-ano sila sa Senado ata, meron dalawang senador doon na gustong ibalik yung confidential funds ng confidential fund ng DICT. Para po sa akin, na para may naamoy po akong na hindi maganda kasi pag nung kinaltasan yung confidential funds, yung kinaltas po, doon na hack na naman yung PSA. Kaya para po sa akin parang nangangamoy siya, no? Kaya parang siya yung parang kahina-hinala kasi bakit po kasi pinagpipilitan ng DICT na magkaroon sila ng confidential funds, hindi kaya dapat sabihin niyo na lang na taasan niyo na lang po yung budget namin sa DICT. Doon po ako nagtataka, ba't hindi nila pinupursige na taasan yung budget. Yung gusto talaga nilang ipursige yung confidential funds, di po ba? Wala kayo nahalata? Hindi niyo po ba nahalata? Teka lang po, parang andito na ata si Sis Best Friend. Sis, nandiyan ka na ba? Si Sir Gis ata wala pa Sound si dalawang click po. Si Sir Gis. Sir Gis, ayun, nandiyan po yung kasi dinididos tayo, kaya dapat hindi na ako maglapag dito. Diyan na lang po sa nilapag ni Sis Best Friend na link. Diyan po kayo pumasok kasi para hindi tayo madidos. Meron pa tayong video, i-play ko lang po para malaman natin kung ano yung pahayag nitong PSA dito sa pangyayaring na-hack sila. Tingnan po natin, nandito po yung video, no? Ito yung video. I-play po natin habang wala pa si Sir Gis. Nahirapan natang umakyat si Sir Gis Play po natin to. Has there been a determination if the group that hacked PhilHealth is the same group that hacked PSA? We cannot determine that yet, Ms. Karen, but we have some leads based on the Facebook posts. Okay, but was Medusa ransomware also used to hack PSA? That's a different
malicious file that was injected into our system. We don't think for now that is similar to the Medusa. So you believe that the hacking, the malware that was used wasn't the Medusa ransomware? Yes, Ms. Karen. Okay. All right. Now moving forward, the group that actually hacked PhilHealth. Sir Gis, ayan po, nilapag po ni sis best friend. Sis best friend, lapag nga ng hagdan, sis. Ayan, ayan po, Sir Gis, I-click nyo po yan, tapos meron lalabas na link, i-click nyo uli. Papasok po kayo doon. Play lang po natin, was asking for something like 300 million pesos, right? Now, has this group, did they communicate with PSA? Are they asking for, are they asking for blackmail money? Are they extorting? As of now, Ms. Karen, there's no contact yet from the hackers asking for from monetary consideration on the downloaded files. So technically speaking, if nobody is asking for money and no group has communicated, has the PSA, do you have suspicions on what the motivation and the intention of the hacker was? From the post that we have seen, it's just to expose or to brag about that they can do this kind of cyber attacks. We have coordinated with our law enforcement, like the anti-cybercrime group of NBI and PNP, and they are looking into the angle of all sorts of angle for the purpose of these hackers, for the purpose of using the data that they have got. Okay, so far it's to brag that they're able to do it. So the question is, why are they able to do it? What kind of software or data protection does the PSA use? Yes, we have firewalls that we employ in our systems, but I think there are the hackers have seen some vulnerabilities, and we have determined that for now, and the IT team of the PSA has already isolated this. Ito po yung ito yung sinasabi ng PSA na to. Para po sa akin, kaduda-duda naman, bakit naman kakatapos lang ng ng hindi na-aproban, kinatasan yung DICT ng ng fund, ng confidential fund, lumabas na naman to, na-hack na naman yung PSA. Wala po ba kayo napapansin? Dito pala, teka lang, iba ito napuntahan ko. Sana si Sir Gis? Dito tayo. Sir, teka lang po muna. Dito tayo. Ayan na. Andiyan ka na po, Sir Gis. Sige. Thank you. Okay po, alam nyo na. Ayan na, hindi na tayo ma-hack. Dalawang click. Para hindi na po tayo ma-DDoS, hindi na mahulog yung natin live. Makikita nila yan kasi meron tayong pansangga. Malalaman natin yung mga nila, mga link nila, yung IP address. Diba sis? Sir, nakakabahala po to na dapat yung natin, yung mga Intel communities kumilos na dito sa sa itong hackers na mga hacker na to ng ng DICT ng PhilHealth tsaka itong PSA. Kasi kakahinala naman po, parang gusto nilang ibalik yung confidential fund nila ng DICT. Yung PSA po kasi sa ilalim po pala ata to ng DICT. Kaya yung mga pondo nito, budget, isa sila ng DICT.
Wala rong cam. Ate ka lang po. Bilagay natin yung cam ni Sir Gis. Mayroon akong kama. Ayan po. Bakit ba si Elisa? Hindi po eh. Nandiyan po yung link kung gusto nyo umakyat. Ayan yung link kaya sis best friend nilapag niya. Tsaka, sir, wala po ba kayo napapansin dito sa natin, dito sa DICT? Bakit gusto niyang bakit hindi nila hinihiling na taasan yung budget? Bakit gusto nilang pipilitan nilang paano? Kaano kasi yung confidential? Confidential nga Pambihira. Ganun. Siyempre. Bakit pa budget ang hihingin? Samantalang kung confidential lang confidential. Yung pala yun. Confidential na sila. So, parang bago. Kurakot talaga. Alam mong kurakot eh. Kasi napapansin ko po yung mga ahensya ng gobyerno natin, wala na silang binabanggit na taasan yung budget nila, di ba? Lahat sila doon nakafocus sa confidential fund nila di ba? Kurakot. Tapos itong dalawang senador, sino ba to? Si Estrada ata to. Tsaka yung isa nakalimutan ko na yung pangalan. Sino? Doon sa Senado, gusto raw po ata, kasi kinaltas na, binawasan na yung DICT, yung confidential funds, hindi na-approvean doon sa Kongreso, doon sa Kamara. Ngayon, doon sa Senado naman, di ba, tapos na sa Congress natin, sa Kamara pala. Tapos ipapasa naman doon sa Senado, no? Meron doong dalawang Senado na gustong ibalik yung confidential funds ng DICT. Yung mga paano kasi nahack nga yung nila baka pinahack nga nila para makahinging confidential. Pinahack Hack me. Sabi siguro hack me. Shit. Ang problema po nun, sir, bakit dapat hindi confidential fund dapat budget pundo na nila tama yun para at least di ba? But kailangan pundo namin. Para at least ma-upgrade namin yung mga kailangan nilang gamit. Yung kagamitan namin, di ba? Opo, di ba? Tama po yun. Bakit hindi? Yung confidential fund yung gusto Gusto niya ipabalik. Confidential, pinag-initan shit. Kurakot talaga. Alam mo, kurakot kasi sir, di ba, yung budget may audit, yung confidential fund wala, di ba? Maganda kasi pakinggan yung confidential fund walang diretso sa bulsa. Walang audit. Pag sinabi mo, pero naisip ko po, meron iba pa yung confidential fund sa budget ng DICT. Di po ba? Ganun po yun. Iba po yung ganun sila garapal sa pera. Yung mga siyempre mana lang yun kung nasa itaas tingnan mo naman yung confidential nun 4.5 billion. Pero mo yun? Ang laki po. Pero naman po, hindi naman nila mandato na magkaroon ng confidential funds na yan. Hindi naman sila bakit nandyan yung ko? Nandyan yung Hindi pa ako nagsasalita. Sino yan? The Observer 1. Ako pinakagwapo sa lahat daw. Ayun, hindi ako nagko-comment sino kaya yan. Ginaya yung ko. Ginaya po yung avatar. Ngayon sa comment section, hindi ako yan. Talaga. Hindi po ako yan, Hindi, sabi ni best friend, nakita ko rito. Gusto raw akong makita ni Elisa. Ganun. Kaya pala tinatanong dito, wala akong cam doon. Ay, bawal dito ang si Observer ang nakikita rito. Okay. Sige, best friend. Ako nun sa mo. Parang si Romualdez, parang si Duterte, hinahamon si Romualdez. Ganun po. Hamon din kita. Magpakita kami. Magpakita. Hindi. Ay, naku.
Civilian agency naman yung ano sabi ni sis? Yung Ayan naman, sis papakita ng mga ulo ko. Ayan nga no. Sis Mayam, tama naman kayo. Bakit nanghingi ng confidential fund? Nakakatawa. Dapat sabihin nila, taasan niyo po yung... na si best friend. Andyan lang po ata si sis. Nag-message lang eh. Sa private message ba yun? Nasa private. Sir, pakita ko raw po, sir, Sir Gis, ayun, no, Nagpapakita na ako, ayan, Pakita ko. Okay. Ilagay ko kaya doon sa yung monitor ko, ilagay ko kaya doon sa malaki. Sa malaki po? Mayroon akong smart TV. May TV. Kaya hindi ako marunong mag-operate. Na-enjoy daw si Ma'am Wag na lang, dahil pag doon sa malaki, kitang-kita eh. Dito na lang sa maliit. Sa maliit. Sir, ano sa nyo? Ano po yung nyo? Paningin nyo dito. Pananaw nyo dito sa DICT. Tapos na-hack na raw po yung yung PSA. Kaya alam mo niyan, observer. Itong mga ahensya ng gobyerno natin, napakahina ng security. Baka security. Bukas makalawa niyan, yung is naman ang mahak eh. Kaya nga po, no, di ba? Hindi ba? Lalong delikado yun pagka yung nahak. Pero sir, ang problema po natin gusto nila yung confidential fund, yung confi yung gusto nila, hindi yung budget. Ayaw nila ng hindi kumpi. Bigyan nyo kaming confi. Hindi budget confi. Hindi ba si Oy yung dan? Si Oy? Opo. Oy ang pangalan Oy ang dyan eh. Sana sinabi nyo na lang, dagdagan yung punto namin. Oo, kaya nga po, di ba? Para ma-upload namin yung mga kagamitan namin. Laban sa mga hacker, di ba? Opo. Laban sa mga hackers. Yung po yung tama Pero hindi yung confidential yung... Hindi yung kagad pag-iinitan, confidential fund. Confidential fund Alatado mong dapat imbestigahan yung... Ano i-imbestigahin mo ron? Hindi, baka yung po yung niya, yung connection niya doon sa Davao, di ba? Doon sa mga taga Davao. At saka yung pera niya, lifestyle check. O yung bangko niya, kailangan imbestigahan yan. Ayaw magka ni Elisa. Elisa, akit ka rin. Pwede po tayo dito. Ma'am Elisa. Bill po ba yan? Para matinig naman namin yung yung boss. Maganda mong boses. Kaya nga po. Boses. Ay, nako. Na ako dito sa natin, sa gobyerno. Lahat na magnanakaw, no? Wala na, ubos na tayo. Gobyerno. Magnanakaw ang gobyerno. Kaya pati nga messenger, magnanakaw na rin. Magnanakaw na po. Pati messenger. Ay, nako, nakakaano to. Ituloy nga po kaya natin yung yung video. Napanood niyo na po ba to siya? Join si Elisa. Bukas. Hindi ko nasa labas. Okay. Okay lang po yun. Makeup okay. Makeup. Naluluwa ko lang sa katatawa nasa labas. Hindi, maganda naman kasi tumawa para maalis yung stress. Kaya nga Nakaka-stress kasi yung mga news. Yung takbo ng mundo ngayon nakaka-stress. Kaya nga si ate hindi na lumalabas Oo nga. Nag-message nga daw si... Sino po? Si Ma'am si kay best friend Hindi daw not feeling well daw. May sakit. Paano yung news? Tingnan mo. Sabi ko nga sa best friend, message ko rin na talagang namimiss na siya ng barkada. Kaya nga ito yung channel ko nagiging tambayan di ba? Oo nga Wala tayong option.
Samantalang dati magandang takbo, hindi ba? Opo. Pagkatapos mo, Oo, punta si tayo sa ate. kanya, hindi ba? Oo, At oo, least yun yung, diretso yung oo, conversation oo, natin. kaya Diba? nga po. Oo, Ay tuloy-tuloy. ngayon wala, tutol eh. Oo, kaya ito. Kaya binaba ni sis na naman yung hagdan. Sino po yung, Si Elisa. sabi niya po, bukas join ako. Join po siya. Saan po ba siya? Sa Pero doon Italy? siya, alam ba kanina, napupuna ko observer. Opo. Doon siya kay Christian Isguera, nandun kami kasi kanina eh. Hmm. Ang daming Elizabeth doon. Ang dami Elizabeth. Nalilito tuloy ako. Ang Okay, daming sir. Elizabeth. Oo. Yung Elizabeth Loren, yun, kaano ko yun. Kilala niyo po. Kat ko yun. Tapos meron pa isang Elizabeth na lumitaw eh. Ay, Tatlo. itong si Elisa, Elizabeth din ito eh. Ako nga po, naging dalawa na ayun sa chatbox yung isa eh. Diba? Hindi naman ako yun. Talagang mapili yung pangalan Elizabeth. Oo nga po, no. Parang royalty siya, may Marami, royal, marami. di ba? Parang ano siya, monarchy na yun na pangalan. Di po ba? Bukas join ako. Ano raw po? Oo nga daw. Sa Italy pala siya, alam niyo yung saan po kayo sa Italy? Kasi paborito ko po to. Ito yung paborito kong music. Saan ba to? Sa... Rumba ba yan? Rumba? Hindi, po to? Godfather theme song. Godfather na theme song. Ano po to? Sa Sicilia. Sa Sicily. Di ba si ma'am po? Nasa Italia, di ba? Italy. Nasa labas daw siya. Nasa Rome labas. pala siya eh. Rome. Malapit siya sa Vatican siguro. Rome po yung Vatican, di ba? Vatican. Iba pala yung Vatican. Parang isang na rin yung bansa, na maliit na bansa eh. Small city yun eh. Nagpahayag si Pope Francis doon sa di ba, sir? Doon sa gera sa Israel. Balkonahe niya. Ay hanggang pangarap na lang tayo, hindi naman tayo makakarating doon eh. Oo nga po, no. Sa Italy, layo. Tapos mahal ata yung ticket doon ng eroplano. Europe yun, layo. Sa hirap visa ron na ba? Hindi ka basta makakapasok ng Europe. Ganun po ba? Oo. Mahigpit doon. Mahigpit. Basta Europe mahigpit. Kagaya rin dito sa Japan. Vatican. Diswerte si Ma'am Elisa sa Vatican. Gusto ko makapunta doon sa library ng Vatican. Hindi ka po bang kapasok doon, di ba? Nandun yung top secret, yung mga history ng buong mundo. Elisa, yung Pamilya Sagrada ba yon? Sikat na sikat yun eh. Ano ba yung Sagrada di Familia. 100 years something ng under construction? Ganun ba yun? Sa Spain naman ata po yun. Di ba? Parang hindi sa ba Spain. Rin sa, Hindi ata yun sa Spain po yun, sir. Doon sa yung na hanggang ngayon under construction pa rin. Opo, kanino ba yun? Yung sa Sagrada di Familia ata yun. Si Rosana, pagkatin mo. Rosana, akyat ka. Ma'am Rosana, akyat po kayo. Yun, para pa tayo dito. Pag-usapan po natin tong confidential funds na to, DICT. Yung kabulukan ng gobyerno natin. Kaya nga po eh. Nahack na naman yung PSA. Di ba? Ngayon, gagawin nilang issue. Ayan, kailangan namin ng pondo. Ito ata sila Bato doon sa Senado. Gusto nilang ibalik. Sino ba yun? Yung si Estrada o si Bato? Ano kaya yung ugnayan nila, sir? Baka mamaya baka yung fund na kinaltas doon kaya Sara, doon ilalagay sa DICT. Tapos yung DICT bibigay kay Sara, hindi natin alam, no? Yun. Pero pero galit na galit si Roque itong butanding. Bakit daw kay Sara lang inalis? Bakit daw kay Marcos hindi? Sabagay, dapat nga, dapat niya inalis yan. Hindi po, sir, kasi yung presidente,
ano yan commander-in-chief yan Kung, 'di ba, yung sa meron tayo sa Intel communities natin, siya yung, pala yun. Tsaka yung sa military, siya rin siya rin yung commander-in-chief. Hindi pwedeng kumilos yung military hanggat wala niyang sign. Ganun po yun Hindi, kasi kung tutuusin mo, ako, para sa akin lang yan, tingnan mo, observer Opo. Ay bakit kailangan ng presidente ang confidential fund? Kasi ganito ang diyan. Mayroon naman tayong sangay ng gobyerno na silang eksperto diyan. Trabaho nila yun Hindi man dapat ibigay sa ibang tao pa yan. Doon na lang siya eksperto. Bakit yung si Marcos ba marunong mag-intelligent? Hindi, sir, ano po yun? Parang yung Secret Service, mo ko sa Amerika, sa atin Presidential Security Guard. Di ba meron tayong ganon? Lahat po ng mga... Doon na rin mga Presidential Security Guard. Presidential Guard, hindi Security Guard. Sige. Presidential Guard. Security Guard ba yun? Yun pala yun. Kasi sir, ano po, di ba, lahat ng information, dadaan sa kanya lahat Tapos lahat siya, pareho rin po yun kasi ibigay yung pera. Kasi para sa akin, kung totoo hindi na dapat Kasi dagdagan na lang nila yung ahensya ng mga intelligence, yung talagang trabaho nila. Huwag na silang makikisaw-saw. Kisawin na lang nila yung trabaho nilang para sa kauunlad ng bayan. Di ba? Hindi kung ano-ano pang intelligence pa. Sir. Titiktikan niya ron? Titiktikan niya kaya yaman niya. Sir, kasi ano po yung sa kanya po magre-report lahat yung mga intel na yan, sa kanya din magre-report. Pareho din po. Sa bagay, hindi natin maaalis yan. Hanap buhay nila yan. Oo. Kasi diba? Ganun yun. Tapos siya, pag halimbawa, yung presidente nga po talaga yung kaya nga po yung pinaka-importante presidente kasi siya yung pinag-anuhan ng bakit yung sa Israel hindi naman halos lumalabas yung presidente ron. Si Asha. Ano ba yung pangalan ng presidente ron? Si Asha. Irog ba yun? Parang Japan nga po kasi parang emperor. Yung emperor dito parang palamuti na lang na yun. Figurehead lang sila. Pero kagaya sa pero iba yung sa England, iba sa UK, may nakikialam pa yung yung mga monarchy nila doon sa Di po ba? Sa UK kasi malaking part ng lupain, pag-aari pa rin ng mga monarchy doon. So sila, kahit na sabi mo palamuti na lang sila, naman sila, muy rika naman sila. Sa maraming pera, no? Ganun pala yung kinaiba. Sis, magaling ka sa IT, di ba? IT ka dati, di ba? Ano tong yung mga na to, yung hacker na to? Ano sa paningin mo? Hanap buhay na nila yan. Mga eksperto na. Hindi talaga pinagbibili nila yan Oo. Kasi ang mga hacker kasi maraming klase yan. Meron yung iba na mag-hack sila kasi yung purpose nila is magnakaw naman talaga. Syempre, secondary na yung information na yan. Ibebenta nila kung wala silang makuha. Tama. Yun, yung ginagawa nila. Yung pinapatubos, kadalasan doon sa mga institution, mga malalaking private companies, kung ililik nila yung data, papatubos nila, iba-blackmail nila yun. Or iba-blackmail. Tapos, kung mga ganyan na puro mga naman yan, database yan nila, hindi nila pwede pang blackmail yan. Ang pwede lang pang blackmail yung mga email, yung mga secret na mga video, mga usapan sa telepono, ganun yun. Tapos susunod yung database. Tapos yung database, hindi nila, kunwari, ayaw makipag-negotiate nga yung mga edi kung either ililik nila, or hindi na ililik, ibebenta na lang nga nila talaga. Kasi, yun yung ginagamit ng may mga random na nanloloko. O di kayo yung mga ibang smaller hacker, pwede nila gamitin yung information mo laban sa'yo. Yung PSA na hack, di ba? Nandoon yung mga birth certificate sa di ba? Sa PSA. Ko talaga yung ma-hack yung ISIS ano po, sir? Yung ISIS, baka yun ang ma-hack. Delikado. Yung ISIS.
May natatanggap kayo, sir, doon. Kasi ang buwan-buwan SSS. may tinatanggap ako rin. Baka yun yung pera makuha nila, no? Delikado pala. Hindi, at saka kumbaga sa pero halos ilang porsyento ng Pilipino nasa SSS, di ba? Hindi yung mga data makukuha. Di kailangan sila ibalik yung confi ng DICT. Ganun pa. Lakarin na rin natin, di ba? Na ibalik yung confidential ng DICT. Mas matindi pa pala sila sa hacker. Sila yung Hindi, ang hinala ko dyan baka pero kailangan nila tao at saka yung gamit. Baka ang nangyari dyan sa DICT, hack me. Para makuha ng confidential fund. Kaya nga di ba? Mas matindi pa sila sa hackers di mga sila, mas marami pang pera sila, gobyerno sila, di ba, sir? Lahat tayo, sambayan ng Pilipino, magbabayad sa kanila yun yung problema natin. Ang nature ng hacker, pagka dati alam nila na weak yung security, babalik-balikan nila yun. Pero kung alam naman nila yung mga kagaya ganyan na hindi nagbabayad tsaka parang baliwala, hindi natatakot yung hindi na babalikan yun, wala silang mapapala hindi na nila, tama, hindi na napapansinin yun. Ang papansinin nila. Napagod nila ron. Tingnan mo, hindi ba yung Docomo na-hack yun? 1 million daw nakuha doon kasi takot sila maglilik ng information baka mademanda sila, mas malaki pa babayaran nila. Tapos yung Sony, ilang beses na yung hinahack. Kasi dati, nahack nila, successful sila, di ulitin-ulit nila. Nahack uli ngayong taon. Magkakasabay. Maraming hacker dyan. Pero po, di ba? Pero mas matindi yung mga Russian at saka yung mga yung mga North Korean kasi yung lalo na sa North Korea tsaka Chinese hacker, parang may department na yan, they hack as a group na Mas matindi yun yung mga ganun, yung government level na grupo-grupo talaga. Pa sila, nakasync pa sila lahat. Tapos may tina-target lang silang specific na department or institution na i-hack. Peperahan talaga nila yun. Pero maliit yung value ng Pilipinas, di ba? Konti. Mataas yung risk. Konti lang yung makukuha nilang pera. Kasi kung private company ang i-hack dito, malaking halaga din. Pero yung sa atin, yung private companies, may mga matitindi yung security, di ba? Lalo ng mga bangko. Di po ba? Dapat i-hack nila yung bangko. Parang yung ibang bangko naman dito, yung BPI, ilang beses ang pangit ng security nila, ilang beses na na-hack yung system. Hindi ba yung Bangko de Oro na-hack namin dyan? Ano po? Basta may mga services na, may mga bangko na pangit ang siguro ang pinakamaganda na lang nila yung i-upgrade na lang nila yung kanilang security. Yung sa cyber security nila tsaka yung sa kasi nahack parati yung nila, yung isa ATM ata yung isa, tapos yung isa yung database din nila. Basta alam ko BPI parati naging target noon Ngayon hindi na siguro alam na nila yung mga nila noon. Tapos meron pa yung mga ibang bangko na inside job daw. Kasi sa Pilipinas nahahack yung gobyerno pero yung bangko hindi. Matindi ata yung Mas matindi pa yung bangko sa gobyerno. Dito yung Bangko de Oro server na hack na yon, Bangko de Oro. Magkano po yung na-withdraw nilang pera? Hindi lang masyadong kalakihan. Na-hack na yung BDO noon. Pero parang isang beses lang ata, di ba? Halos magkasabay lang sila ng kumbaga sa kapiraso lang na-hack sa kanila. Pero halos magkasabay lang sila nung dati ng BPI. Pero yung BPI, ilang beses na naging parang naging target. Ibig sabihin yung kailangan. Tina-target kasi nila best friend yung BPI dahil malaki yung BPI Malaki rin noon at saka siguro nakikita nila na hindi naman kasi basta-basta yan kung alam nila na malakas yung ganyan, yung security. Hindi sila basta-basta nakakapasok. Yung iba naman kasi inside job naman talaga, di ba? Kahit nga doon sa kwento. Ang kwento nila yung mga China daw. Kasi saan ba naman magagaling yung mga impormasyon yan? Di sa loob. Sa loob.
Yung sa Chinese na mga bangko daw, paminsan nag-leak daw ng information sa labas. Kaya paminsan dapat nauupakan gawin yung mga ng mga depositor. bangko dyan, yung mga humahawak ng mga sensitive na position, dapat alagaan nila ng gusto di ba? Tsaka naka-background investigation din yun. Yung nagba-background check kung baka kriminal. Yung mga ganun. Oo. Dating kriminal. Si Ma'am Rosana nandito. Ayaw makati. Andito na po. Sa Andiyan na. guest 3. Opo. Para may kapalit ako sa pagsasalita. Ayaling magsalita. Teka lang po. Ilagay natin siya dito. Yan na si Ma'am Rosana. Magandang gabi po. Hello? Sana. Nakapas. Good evening. Baliktad, magandang gabi. Nandito ka na. Apple po gamit nyo, Ma'am Rosana? Mac po gamit nyo? Hindi, yung isa. Hindi. Yung iPhone yung wala. Dalawa kayong iPhone. hapon. Marco. Hindi ko ginamit yung iPhone. Nag-game sa iPhone. Ano po yung ginagawa? Andyan ako? Nandito na po. Yun. Ano yung mga hak-hak naman yung mga pinistin ng Pilipinas? Ma'am, kasi kasi yung DICT, di po ba meron sa Senado na 2 senador ata na gustong ibalik yung confidential fund ng DICT, no? Napansin ko po yung DICT gustong ipabalik yung nila, yung confi, hindi yung budget. Doon yung confi talaga yung pinagpipilitan ng DICT. Ayaw po, dapat sinabi na lang nila na pataasan yung yung budget nila, di po ba? Hindi, yung gusto talaga yung confidential fund. Dapat extra profitable funds na lang nila. Mga gago din yan. Baka bibigay kay Digong at saka kay Sara. Hindi natin alam. Kasi parang yung mga tauhan ni Duterte pinapagalaw niya ngayon, di ba? Para protektahan si Sara. Ang gulo-gulo na, Halatang-halata na. Yung pinakamabigat ngayon, yung mga hack ngayon, open. Kahit ako yung video na ako noon, ng video na biktima kanina. Nayari ka na. Yung, ba ito? Kasi, di ba ang video, yung mga ganyan, video, huhulog ka dito sa atin dito meron tayong Miss Hoging ko, di ba? Opo. International, Miss Zoho. Yung ATM ko na, iniwan ko sa Pinas. Yung passbook lang ang hawak ko. Kaya, pwedeng i-withdraw yon kahit saan doon. Nawi-withdraw? Tapos, biglang nawawala. Oo, doon kasi international yun. Yung ATM. Kung nandito sa Pinas, yung ATM iniwan ko doon. Nawalan ako doon dito sa 2000, nung si Pinoy. Ni Pinoy. Opo. Maganda ang doon. Di wala akong problema sa remittance. Ayun, nawalan ako ng pera doon. Tapos sinabihan na ako daw ang wala. Sa biglang ko, umuwi ako. Dito, di ba, yung bangko natin dito is online at saka, ba tayo dito? Honest ang mga bangko dito. Opo. Nandun sa akin walang laman. Wala sila. Wala. Wala laman Di ba, pag inano mo yan doon sa teller at ihulog mo yung passbook mo, lalabas doon kung sino nag-withdraw. Hindi. Tapos si Kidashi. Opo. Yung sa passbook, chucho. Nakalagay doon kung yung chucho mo. Passbook sa English, di ba? Opo. Nakalagay doon kung nung oras withdraw kung sino nag-withdraw. Oh my God. Nagastusan pa ako, umuwi ako sa Pinas kasi ba't ako umuwi noon dahil pinagkamalan nilang modus yung sa amin. Painis ko, gumastos ba ako ng ilagi pa akong dyan pag nauwi. Ma'am, di ba pwede yung, kung dito yan sa Japan pwede mong idemanda yung yung bangko, di po ba? Kasi para nga walang gulo, nakakatawa nangyari noon. Kwento ko lang.
Kasi dala ko yung passbook. Sabi na, umiyak yung ano ko, pamangkin ko. O bakit? Kasi baka daw sinungaling ako, baka wala daw laman yung bangko ko, ganito ganyan. Bumilang lang ako ng linggo. Isang linggo, mga 5 to 6 days. Tapos nandun agad ako sa Makati. Saan mo winid daw? Sa Rockaway. Yung Rockaway dyan, di ba best friend? Yung sa Rockaway, may video naman. Puntahan ng mga yayamanin na tao kasi medyo konti lang yung yayamanin, di ba? Mga yayamanin doon. Kasi kaya ako hindi, para sa akin, alam mo kung minsan nagtatrabaho tinitingnan ko yung sistema ngayon ng banking system. Parang mas maganda pa yung old fashion na pagbabangko nung araw eh. Kapag nung pagbabangko namin nung araw, mas maganda nung araw, passbook lang. Mukha ang kailangan mo. Personal appearance. Walang ibang makakakuha ng pera mo doon kung hindi ikaw. Mas safe yun eh. Passbook lang at saka cheque ang gamit namin noon. Ay ngayon, maganda talaga nung sa panahon. makina Kasi nga, nag-i-evolve na. Hindi. Ang problema, Sir G, marami nagiging masyadong matatara ang utak. Yung old fashion na yun, mabagal talaga yun. Oo. Hindi nga, kasalanan niya ng tao, hindi na lang Washington. Kundi, mayroon talaga mga magnanakaw. Tapos nung pagpasok ko doon, kasi nagtatrabaho yung pamangkin ko sa isang restaurant na nakainan sa Rockaway, na pag-aari ng mga hindi ko nababanggitin. Malaking tao din. Ngayon, sabi ko siya mo withdraw dito. Tapos pumasok kami sa bangko. Sabi ko, sinong pinaka dito? Tapos pinasok. Nagtitinginan na doon. Tinanong ko siya, isn't it an inside job? Here. Pinakita ko yung passbook. Time and date na winidraw nyo. Na winidraw ang amount na ito. Kasi napupuna ko nga, yung ganong sistema noon, parang sigurado eh. Kasi hawak-hawak mo yung pera mo. Alam mo, Sir G, halatado sila. Nakabuyang-yang pera mo eh. Kaya pag nahak, ang nangyari noon, pinapasok kami sa isang room, yung sa kanila lang doon. Tapos, in just a few minutes, binigay yung pera. Tapos, nanahimik na ako. Tapos, yung lahat ng remaining balance ng pera ko, pati yung pera dun sa misoging ko, di ba misoging ko dito natin yung hulog yan, observer? Opo. Alam mo, luging-lugi ako. Pinakita ko lang talagang nilabanan ko lang ng ego. Winidraw ko sa teller. Hindi ako dumaan ng ATM. Nag-sign up sa teller. Kinuha ko cash. Yung lahat ng laman ng pera doon sa misugin ko, iniwanan ko lang ng mga worth 5,000 yen dito. Pero winidraw ko din. Kaya lang, lugi ako. Kasi siyempre, peso binidraw yung pera kong Japanese na naka-deposit sa misugin ko. Pero inutakan ko rin dahil bago ako umuwi. Binawasan ko na rito sa Japan bago ako. Hindi, at binawas ko talaga dahil doon yung binayad ko sa aeroplano ko po niya. 7 lapad, Japan Airlines. Diba? Ang laking gusto ko lang yung pangalan ko. Kaya mula noon, inuwi ko yung bangko ko. Tapos sunod-sunod, nagkaroon ng problema ng video, di ba? Ilang beses nagkaroon ng problema ng video, di ba? Ang malaking hacking incident sa kanila one time lang. Yung malaking hacking incident sa kanila one time lang. Pero yung malaki, Pero di ba, yung malaki yun, di ba, best friend? Pero yung ginawa nila na binalik naman nila after. So, parang naulit-ulit. Meron maliit na na lang na incident yun yung nawalan ng mga pera yung mga pero hindi naman nawala ng mga tao. Bigla na pera. Oo, mga 15,000, may 10,000, yung marami nagreklamo, di ba? Bakit may bawas na wala? Pero yung paminsan yung yung sa pagka nag-upgrade ng system or biglang pagka nasisira yung database nila mismo, yung sa loob ng private network nila, yung mga data doon nasisira. Pero yung sinasay kong inside job, yung video na yan, delikado yan. Yan? Nasa loob. Nahuli yun, di ba? Best friend. Yung sa loob
yung may Meron naman halos lahat ng bangko, video. depende. Pero sila, maingat naman sila. Ang pinaka-delikado yung nakikita ko sa news dati, yung sa Security Bank, ang daming nagreklamo nun. Oo, ang daming nagreklamo. Tsaka nahuli yun, di ba? At saka, inside job yung nasa loob may mga dyan, tao sa loob pa minsan. Tao, syempre, hindi mo naman masisigurado kung syempre gagawa din ng kalokohan, di ba? Oo. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari sa kaso na yun. Nakulong ba yun? O ano yun? Nabalik ang pera ng mga tao, di ba? Nabayad ang visa. Ang laking problema ng bangko, ha? Sistema dyan, hindi na maganda. Kaya kung may pera kayo, sabi nyo lang sa bahay nyo. Problema naman, akyatin naman ng bahay mo. Hindi naman sa ganun. Kasi okay naman sila. Paminsan na parang naloloterya ka lang na natitsempohan na may ganun. Kasi syempre tao. Diba? Kung nagkataon na yung tao paminsan gagawa ng kasalaan ng yung kalokohan na ganyan, edi gagawa sila talaga kalokohan regardless ng status nila sa bangko, kung ano na sila doon. O kung gusto nila gumawa ng Ang daming nga biktima nun, diba? Yung sa video nung 2018, 2019. Ang daming nga biktima nun, 2017. Ginawang Tapos, may tanong kanina si Sergius na basa ko, yung kay Christian, yung guest, yung babae, sabi mo teacher. Ano yun? Sino nga ba yung best friend? Yun yung nangangalaga sa isa yung sa nag-aasikaso ng kaso ng ICC ata yung mga yung mga AGT victims. Teka, hindi ako nakapanood kanina eh. Absent ako kanina. Makilala mo yung basta tumatanda parang si Ma'am Christine yung sa AGT, parang abogado siya o ano. Yung sa ICC? Nag-assist sa ICC. Hindi, Rosana, may comment ako kanina doon kay Christian yung tungkol sa teacher. Oo. Nabasa mo ba yon? Nabasa ko. Tapos ngayon, nabasa ko yung, yung tinatanong mo yung just ni Christian, sabi mo hindi kilala. Kilala yung Sergis, siya nag-assist sa international na kaso nitong ni Duterte. Kaya yun ang topic doon, dahil ang hot topic ngayon, grabe si Duterte, no? Hindi, kasi ang comment ko doon tungkol sa teacher, sabi ko, kasi parang natatakot siya kay Duterte, hindi ba? Sabi ko, hindi siya natatakot. Hindi mo na dapat katakutan si Duterte dahil natatanggal na ang dalawang pangil niyan. Wala nang dalawang pangil niyan, natanggal na. Kaya hindi na dapat katakutan. Hindi, Sergio. They're just moving technically kasi may kaso na si Digong sa ICC, di ba? Including Dato, Aguirre, and Sara Duterte. Na-assist yan, di ba? Kaya yun ang topic kanina kasi ito grabe si Digong bunganga, no? Papatayin daw niya si Castro kung may nalawan ng yun ang hot topic ngayon. Tapos ang dami naming comment doon. Dapat ipaano yun. Dapat ini-spread nga namin para makaabot na lalo sa ICC. Kaya niya na-guess yun ni Sir Christian kasi siya nag-a-assist doon sa EGK ng ICC. Anytime soon, baka dumating yung warrant of arrest nitong nag-gera naman itong Palestina. Kaya gulo ng mundo. Sabi ko, di ba kasi nga pinuputakti ngayon si Sara because of that confidential fund. Yun ang bunganga ni Digong. Kahit saan ngayon, yun ang hot topic. Sabi niya, kayo yung si Castro, si Franz, sabi niya, kayong mga komunista, ang papatayin ko. Mga iba nga, ginawa ng Minas. Sabi ko, pinuha ng Korea ng slide, tapos in-spread ko sa GC para mag-comment, para kalampagin. Hindi na talaga dapat manalo itong mga Duterte. Mariosik talaga. Pero alam mo, may alas si Marcos. Yung papasukin nilang ICC, simot na yung mga Duterte. Hindi malayo. Hindi malayo na yun. Kasi medyo malaki na alamat ng nila ngayon, ng
samahan nila eh. Nag-umpisa na yung matinding pag-aaway nila eh. Oo nga po, pero ni Marcos yung pag nabwisit si Marcos, papasukin yung ICC, ubos lahat yung mga Duterte. Ubos lahat yung Duterte. Pati nakita mo ba yung yan na yung pinaka Hindi, napanood nyo ba yung interview sa isimin kay Duterte? Kung ano mga sinasabi? Wala na sa hulog ang sinasabi. Wala na sa hulog ang utak. Talagang publicly na napapatay niya daw si Castro. Nakulta na yung utak. Gawa nung wala na sa lugar mga pagdidepensa niya sa mga kapalpakan na gawa nung anak niya. Tapos pati si Butanding putak ng putak, di ba? Wala na si Roque, ganun din. Putak ng putak. May problema. Yung problema pa ngayon dyan sa Pilipinas, magkulang na raw kayo sa baboy, sa GIS ang Pinas. Kaya mag-i-import na daw ng baboy para sa Pasko. Kaya lang, yung baboy i-import para sa Pasko. Yung baboy, darating January na. Hindi abot. Kaya nga, di ba, mga hindi ko alam kung natama nito, kung na sila, do or die. Tapos nag-comment ako dun sa sabi ko, nako, Sir Art, delikado si Roque. Dapat magtago kasi kulang sa baboy. Baka malitsyon ito. Pwedeng katayin. Pero yung Duterte, wala na yan na sila. Kaya ganyan yung mga sila na mismo nagkakasik na. Kasi alam nilang silang sira si Sara. Sila na mismo nagkakasik ng gera. Full pa rin si Marcos, full pa rin. Pero nasa kanya po yung alas nga. Ayun. Hindi ko may kibo eh. Nasa kanya yung alas. Kasi ang pinapagawa ni ang takdog niya sila Romualdez. Kaya tignan mo si Tokmol na si Kimbo, di ba bumaliktad nga. Bumaliktad, di ba? Gago din. May problema lang may problema lang liberal. Kung bakit naman ito si Pimentel, Coco Pimentel palapit-lapit pa kay Sara. Kaya nga po parang hindi ko parang balimbing. Bakit ganun? Balimbing. Takot din lang hindi ko maintindihan. Gusto magka-posisyon ulit. Gago, nagagaguhan ako ng gusto kay Coco Pimentel. Kawawa na nga si Ma'am Risa. Mag-isa doon sa Tapos siya pa itong papunta-punta pa doon sa nakipag-meet and greet doon sa mga intik Okay, sabihin natin kote. But that was so insensitive. Insensitive yun. Tama po kayo, ma'am. So, ganitong ginagyari na ng China ang West Philippines. May pa-welcome pa sila nalalaman. Sarap ang dikdik ko sa Almeris para pag-pinuhin ng husto. Marioso. Saan ka nakakita ng leaders na gano'n? Tapos yung isa doon, sino ngayon? Yung asawa ni Hart Evangelista. Escudero, nandoon din. Oh my God. Gago yun. Kakaya. Nakakaya, hindi lang Bicolana. Gago yun. Ay, mga Bicolana. Hindi, pagka pinagmasdan mo yung mga senador natin ngayon, senador kongresista, para bang mga para bang hindi nakagalang-galang, para bang lahat sila parang mga hindi ka pares nung araw na talagang kagalang-galang. Opo. Parang may knowledge sila talaga. Pag tinignan mo, parang hindi mo dapat igalang eh. Kaya nga po, diba sir? May kagalang-galang man dyan, nadadamay na. Dahil karamihan dyan, hindi kagalang-galang. Mga kagulang-gulang na, Sir Jess? Mga kagulang-gulang. Pero sir, meron po ako napansin kasi di ba si Lalagman, alam na nila dati pa yung confidential funds na yan. Bakit ngayon lang nila kung hindi binusisi ng ng mga makabayan black? Di po ba? Ay, siyempre, matagal na
Alam mo sila Nasa Lagman, posisyon siya, naninimbang din yan, observer. Naninimbang din ng mga yan. Naninimbang. Oo, naninimbang din yan. Kasi, siyempre, ang hinahangad ng mga yan, medyo magkaroon din ng kunting kita. Kasi pagka ikaw masyado kang kontra doon sa nakakarami, medyo may chapwera ka sa, kumbaga sa kainan, medyo tira na lang maiiwan sa'yo. Ganun yun. Pero ibig sabihin po niyan, sir, dapat bumilib tayo sa Makabayan Black. Silang talaga, 3 lang. Kasi yung Makabayan Black talagang hindi humahangad ng kikitain. Hindi sila sa pera. Hindi sila matindi pala. Kikitain nila. Basta sila Nakakatakot ang buhay nila ngayon. Kung ano tama sa kanila. Nakakatakot sila ngayon, Sir, yung 3. Rosas. Pero pag may tumira sa kanila, alam na po kung sino, di ba? Madali lang tong... Hindi nila gagalawin yung kasi hindi nila gagalawin yung Makabayan Black kasi pagka nagginalaw nila yan, matitrigger yung medyo hindi magandang pangyayari. Di ba? Kaya nga po. Naku, Sergis. Alam mo ko, Sergis. Ano yan? 60% gusto nilang tirahin yan para mabusalan ang iba pang nakaupo. Panakot ba? Kagaya ng isang araw, inuwi yung isang judge na ang hinangad lang naman ay makatulong. Nakakaiyak. Hindi, alam mo, sa ngayon, mag-antay-antay lang tayo ng kunting panahon. Malapit na rin natin makamta ng tagumpay Kasi, tama po kayo, sa mga pangyayari ngayon, sila, kumbaga sa sila ang sumisira sa sarili nila. Nagsi-self-destruct na sila Kaya yung sinasabi mo mga nahap, nagagawa na yan sila ng kung saan makakakuha ng malaking pundo pantapal sa mga nila. Kasi wala na silang budget 2024. 2025 election. O di ba election dyan, Sir? Just, holiday kayo sa 30? Kasi election nga to, mga kagawad na yun. Barangay. Election sa barangay? Ba yun? Kagawad. Kung kwentahin nyo lang, kwentahin nyo yung confidential fund ni Duterte nung presidente siya, tsaka confidential fund nung anak niya nung mayor. Kalaki noon. Tama po kayo, sir. Ang galing na nyo, no? Na sila, ba? Iba yung sa tatay, iba naman yung sa Davao, iba pa tayo. Sa Davao, ilang taon yon? Tapos kay Duterte, 6 na taon? Kaya nga po, sir. Sabi, ang tanong dyan, Sergis, kung Sergis at saka best friend, ano ba ang level ng city ng Davao? Ano ba? Di ba meron pinagmamalaki nila dahil maganda daw ang takbo ng siyudad ng Davao dahil sa confidential fund. Hindi nga ho, sir. Ang datos diyan, ang rating is, halimbawa Manila City, Quezon City, yung nag-receive maunlad na city. Kasi kami sa Masbate, sa dami ng pera, andun pa rin kami sa mga nahirap na probinsya ng Pilipinas. Ang Davao City ba umangat? Bakit parang mas maunlad pa yung Cebu City kaysa sa Davao City, di ba? Parang marami din akong nakikitang anomalya. Sabi na mas maganda pa daw ang Cebu kaysa sa Davao. Ang Davao nga lang is meron silang nagtayo doon sila ng konsul. May konsul doon, di ba? Kaya doon lumalabas yung mga parmali, yung mga foreigner. May konsul doon Yun ang dapat tanggalin doon, yung konsul. Dapat mayroon naman online. Parang dito sa ating, yung konsul natin, immigration, Tokyo, Nagoya, yung mga ganun. Sa Davao, meron din. Okay. Yung may international, pwedeng lumipad, sumigway to another country galing sa Davao. Kaya doon, delikado talaga. Paano magiging maunlad? Paano masisilip ang totoong takbo ng ekonomiya? Diba? Parang, there's very, very, very wrong.
Yung Cebu, matagal na yung international airport ng Cebu. Alam natin na, di ba? Kasi naging maganda talaga yung mukha ng Cebu province, Cebu, Philippines, nung mga nakaraang taon, di ba? Sa turismo, maganda ang Cebu. Malapit sa Boracay, yun. Pero yung Davao, bakit ganun? Sa Durian. Durian daw po, ma'am, eh, di ba? Durian yung na daw. Tsaka yung money-eating eagle ng po. Sana, ang pinakamagandang mangyari sana ngayon, yung patulan ni Romualdez, yung hamon ni Duterte na magpa-audit sila. Oo. Di ba? Hinahamon ni Duterte. Magpa-audit daw silang dalawa. Para tuluyang magkalabasan ng mabaho nila. Kaya nga po, para malaman natin kung saan pinagagamit nila yung pera ng taong bayan. Pagka nangyari yung ganong sistema, ay ba tayong makikinabang doon dahil malalaman natin ang kabulukan nila. Tama po kayo, diba? Sir. Kung sabihin natin gumastos ang lumaking utang natin mula nung nagka-COVID, that was 2020, 2022, 2 taon lang before mag-resign si Duterte. Ang kaso mo, 2016 lang mailit ang budget niya dahil andun pa nakaupo pa si Pinoy. After 6 months, bilang arangkada kagad siya sa 4.5 billion pala. Grabe. Consistent. Arangkada kagad. Oo, tapos dapat nung nag-COVID tayo, dapat instead na puro kay President Duterte mapunta, dapat sa badlang people para matugunan yung bayad sa mga doktor, hospital, mga nurse. Diba dahil namatay ng COVID? Ang daming nagsaradong private hospital kasi hindi nababayaran ng gobyerno. Di ba nagkaloko-loko yung PhilHealth? Tapos siya pala, consistent yung 4.5 billion niya. Grabe, ano? Asa na isigmamalaki niyang magandang nagawa, ang daming namatay. Yung 36,000 na agencies. Ang problema, ilan lang naman doon ang drug lord. Sa loob ng 36,000, ilan lang ang malaking isda doon. Ang pinagpapatay niya, yung mga maliliit karamihan. O, diba? Kaya, yun ang, sabi ko, ano kayang pinagpamalaki nitong taong to? O kaya nga siya nakasuhan Kaya ngayon yung sinabi niya sa na, papatayin ko yan, yung 125 million, yan ang gagamitin ko pang papatayin ko sila Castro. Recorded na yun. Marami na screenshot nun. Mas lalong madadagdag yun sa kaso kay Duterte sa ICC. Bansa na yun. Meron pala siyang sinabing gano'n. Oo, meron pala siyang sinabing gano'n. Di ba yung babae, nakinig ka kanina sa ayos, di ba? 2000, yung nung nakaupo na siya, kayo mga troll, may binanggit pala doon si Duterte. Huling Christmas nyo na to. O, tignan mo dahil namatay nung naupo siya. Kaya yung style ng joke-joke lang, nagiging totoo, kaya dumami yung victim ng AJP. Kaya, Mario, yung mga ganyan tao po, ganyang klaseng tao, hindi dapat pinapabayaan yan sa ating lipunan. Dapat tinuhuli yan kagaya ng mga Hamas. Yung Hamas, di ba? Parang hihit na yung utak ni Digong. Delikado yung ganyan, yan. Yung si Jinping tsaka yung si Putin, pareho sila, di ba? Magkaibigan. Yung si Duterte. Ito naman ganyang klaseng tao, delikado yun sa mundo. Siyempre, yung mga magkakaibigan talagang pariho-pariho ang gawa. Delikado po yan sa civilization. Yung mga uncivilized na tao na ganyan. Ako po. Yung si Putin, tingnan nyo. Yung si Xi Jinping, hindi po ba? Kung walang taong ganyan, di mapayapa dapat yung mundo. Yan pa yung yung mga extremist ng Islam. Tapos yung sa Palestine saka sa Israel, ang daming naghahati-hati, merong pumapanig sa Palestinian, may pumapasok sa Israel. Yung mga po siguro yung kasi ma'am, yung mga refugees na punta sa ibang bansa galing ng Palestine din. Tapos yung mga pamilya nila. Mga pamilya nila. Hindi naman yun. Tapos, kasi
Nakakaiyak yung pag may nakikita ako sa Facebook at saka yung sa, hindi kahit dito, di ba, pahapiyaw nilalagay sa prime time ng news. Nakakaiyak yung istorya ng ibang Pilipina, no? Hindi, kanina sa CNN. Dalawa sila namatay. Hindi, Rosana, napanood ba sa CNN kanina? May interview yung survivor. Oo, yung, nakakaiyak na yung tatay niya, pinatay. Yung grandfather niya, pinatay. Yung grandmother niya naman pinangay. Sinakay pa sa motorsiklo, sa motorsiklo, inangkas doon. Hindi, yung isa naman, Sergis, yung Pilipina, hindi niya iniwanan yung amo niya. Namatay silang pare. Di ba ilan ang Pilipinong namatay? Tama. Yung yung alaga niyang may dalawa. hindi niya iniwanan. Oo. Kaya para sa patay. Sila pareho. Nakakaawa yung gano'n. Hindi kasi raw po yung yung Hamas, gusto nilang patayin lahat ng mga Jews doon sa yun yung nila goal nila. Kaya lang wala daw iwanan ng kahit bata, kahit matanda. Ubusin daw ang Israel. Alam niyo po mayroon silang pinugutan na bata mismo. Bata pa pinugutan ng ulo. Ganun karumal doon. Israel. Walang kalaban-laban sila. Kaya binigyan na sila ng ultimatum. Yung human rights nga, yun yung nga po. Mga nag-ano dong human rights yung mga Palestinian din. Tingnan nyo sa United Nations. Sanay na yung Palestine sa Pawa effect. Ganyan yung dati pa po yan Tapos meron naman yung na-interview sa nagsalita, lagay ko na parod nyo yun. Yung babae, pangalan niya Rosana. Pero hindi ako yun Ang asawa niya Israel, nag-ninegosyo daw sila doon sa Tapos, ang Pilipinas nananawagan na yung magpalista na yung gustong umuwi, yung repatriation ba? Para iuwi na sa Pinas. Yung babae naman, hindi siya OFW kasi na siya doon residente. Ando siya sa Israel. Sabi naman niya, nakikiusap ako, huwag kayong umuwi, maayos ang Israel. Tutulungan tayo ng Israel. Kung ang gulo naman itong babaeng ko. Kasi kahit ako yon dahil pareho mo. Andito tayo sa Japan, di ba magkagulo dito. May asawa tayo Mayroon tayong mag-ano dito. Yung mga OFW, o yung mga marami pa rin TNC doon. Ayan na nga, tumutulong na nga yung Pilipinas na kunin sila, yung repatriation nga, magpalista na, iuwi ng Pinas. Sabi naman niya, huwag kayong uwi, kasi maayos ang Israel. Nakikiusap ako, huwag niyong umalis. Huwag mo pigilan yung kababayan. Kasi kahit kailan pwede ka naman makabalik uli ngayon delikado nga interview siya ni Karen Davila, CNN yun international yun. And nag-i-interview sa kanya si Karen Davila, di ba? Kung hindi naman ako nag-comment, naiyak na lang ako dun sa mga, tapos nung in-interview siya, grabe mo itong babae. Mahawa ka naman dun sa mga nanginginig ng mga OFW na gusto ng umuwi. Yung pagkakataon na yan. O baka yung iba dun, wala pang visa, walang, alam mo na, walang dokumento. Meron din naman natin dokumento ng iba dyan. Alam natin yan, di ba? Siguro may mga bilog din doon. Ngayon, andyan na yung Pilipinas. Aangkatin na kayo nang wala na kayong kahirap-hirap umuwi. Yung iba dyan, job na yan, chance na yan, di ba? Yung iba dyan, sigurado ako, maraming gusto na rin umuwi dyan. Hindi lang makauwi-uwi. Libre pa yung walang document. Kaya nga nagigets mo ako. Opo. Alam ko po. Tapos, yung babae naman nananawagan, mga Pilipino, huwag kayong umuwi. Hindi ko alam kung iiyak ako, tatawa ko. Hindi, pero alam ko rin po yung ibig niya sabihin. Gusto niyang ipakita na sumusuporta yung mga Pilipinas sa Israel. Kasi yung meron ako nakita dito na yung news kagabi, yung dyan sa Pilipinas, ibaban daw na yung workers na
papadala doon sa Israel. Dapat hindi nila ginamit na ganong ano, yung Manila Times po. Parang nakakaano yun sa Israel, parang binabastos sila. Manila parang, Times, ano yun ha, may kinikilingan. Ganun ba yun? Sa Manila Times ko nakita. Parang Hindi ba tinigil mo lang pagpadala na doon? Oo nga, pero yung yung pagkasulat doon, pag mabasa mo parang delikado na yung pangit yung Israel na, parang iba na natin. Ano ba yun? China ba yung ano nun? Parang sinisiraan yung Pilipino. Parang hindi natin sinusuportahan yung Israel na yan, no? Parang hindi naman sira. Hindi ganun po yung propaganda style. Ang dating ng pagkakasulat. Oo, propaganda. Parang pinapakita sa Israel. Kalyado natin Israel na hindi namin kayo sinusuportahan, delikado na dyan sa inyo, parang ganun. Sino kayo nasa likod ng sino ba yung sis? Hindi. May song kasi, Poncio Pilato. Sa totoo lang yung pinsan ko, may nakabili na sila, mayroon silang schedule papuntang Holy Land. Ayun, kinancel na lang. Salamat. Sino po? Hindi ko nakita. Alis na si Lisa. Kinancel na lang yung ticket niya. Kasi dapat papunta dyan sa Holy Land yung pinsan ko. Good night mo sis, Ma'am Elizabeth. Thank you po sa pagpunta. Si Elizabeth, andyan nilo. May common friends pala kami niya ni Elizabeth. We have 17 common friends ni Miss Bill. Na-meet ko na siya. We've met na already sa FB. Tapos, kinuon sila na nga muna ang sa Holy Land. Kasi lagis naman kahit sino, kung halimbawa ang may wish pa ang utak mo, alam mo na mga may gira sa Israel sa Holy Land. Magbabakasyon ka pa ba doon? That's simple logic, di ba? Tutuloy mo pa ba? Yung wala din. Halimbawa dito sa atin, kagaya nitong mga hapon, yung mga hapon din magugulong ulak, di ba? Naalala mo? May nagkontra din dito doon sa American base. Di ba nagalit din yung pinalis nila yung American base dito sa atin. Alam mo yun, di ba? Observer. Umalis yung, lalo sa may bandang Lingawa, di ba? Kinontra nila yung American, pinalis. Yung Okinawa Chiji. Ayun. Di ba? Ginawa ng intip ng kagaya sa Spratly. Ngayon nga ngawa yung mga gaya, anitong kaya. Di ba? Mga gago din yan. Yung sasabing gago rin ng peg, di ba? Maganda nga yun na pinaalis nila yung American base yung bandan sa may Okinawa, di ba? Yung hindi ko mabanggit yung ayun, binakura nga ng Hapon. Binakura nga ng intip. Ng China po, di ba? Wala din sa hulog, binakura lang sana yung baka yung mga nagpo-protesta naman na yung binayaran din yun. Para mag-protesta, mag-ingay-ingay para umalis yung mga bases. After that, kagaya na ng Pilipinas mangyari. Sabi ko nga dito sa jowa ko, ba't nangyayari? Kasi, masyadong marunong. Kaya nga, di ba, dito, taon-taon sinicelebrate yung pagpalaglag ng pagpuksa ng Amerika sa Japan na 1945 yung nuclear nagpabagsak nila natigil yung World War II. Yung atomic bomb. Di ba very friendship ang Japan saka sa Amerika. Asan ang Japan niya? Di ba progressive? Tapos taon-taon yung sinicelebrate si Biden nagpunta rito. Tapos talagang inaalagaan yun, Sir Gis. Yung lugar na yun inaalagaan yun. Nando dun yung mga replika kung paano nagsunog, paano nahihirap. Imbes na dapat magalit ang Hapon, ganyan, yan ang nakalagay doon. Forgive and forget. Tapos yung, kumbaga, yan ang sanhi ng gera na hindi na dapat maulit. Hindi tinatanggal yung charges, hindi yung sinisira para, memorabilia yun, para makita ng mundo. Sa atin, nag-martial law lang, di ba? 36 years ba? After martial 1986, kailan ba? 30 yan. Ayan, kinalimutan na ng mga Pilipino yung nangyari sa yung paglusob ng people's power. Tapos walang sinayo.
po, yan ang mali. Samantalang ilang taon na mula nung naghulog ng bomba ang Amerika dito sa Japan, observer. That was already ilang years na? 17? Anong taon ba yun? 1945. 45. 45 hinulog. 40. Parang 44 o 40. No. Kasi 45 halos liberation na eh. Tapos na po yung 40. 1945. Tapos na yung Hachigatsu, 1945, August ata yun. Kaya hinulog yun. Halos liberation na yung 45. Kaya siguro mga 43 or 44, ganun. 70 plus, 70 years or 72 years. Kaka-celebrate lang, nagpunta rito si Biden dun sa pinagkulugan sa Hiroshima bomb. Nagpunta rito si Biden, naglagay ng halos singidad ko yun. Yeah. 70 years celebrate. Yan ang sinasabi ko. Dapat, hindi yung sinisira, ini-enhance yun, pinapaganda para memorabilia hindi na dapat maulit. Ang Pilipinas, nag-1986 nag-People's Power, di ba? Asa na ngayon ang Pilipinas? Hindi na talaga. Hindi, ma'am, gusto nga kasi burahin ng ng mga Duterte ng China yung achievement ng mga ng People's Power. Kasi yan yung nakakalat ng demokrasya sa buong mundo. 2016 talagang doon nasira ang Pilipinas. Talagang wasak. Lahat, ekonomiya, pag-iisip ng mga tao, mga trolls. Grabe, no? Doon nasira ang ating bayan. Samantalang papaangat na yun. Dahil sa traidor ng bayan natin. May mga traidor kasi po, di ba? Ayan, mga traidor. Ayan, tapos may mga sumusuporta. Kaya kasi, ganyan iba. Kaya yung mga yan, lalo na yung mga tiga Davao, kaya kumakampihan doon sa China, gawa nung palagay ko kaya ang kayamanan niya nandun doon sa China eh. Yung sila Duterte? Hindi, doon po sa Davao marami atang Chinese doon eh. Hindi. Sergis, ang nanay ni DP Duterte, half Chinese. May eskwelahan pa yan doon sa China, yung nanay niya. Yung namatay ng nanay. Tama, mayroon. Hindi ba pinangalan, pinuntahan niya pa yon? Oo, nung bago mag-election. Tsaka alam mo, itong nangyari itong mga pag-hearing ng confidential na yan, tsaka itong West Philippine Sea. Kung hindi yan sumambulat, tsaka palang nalaman natin na mayroon palang mga pinapadalang mga PMAers sa China, no? Samantalang ang China, binobomba ang West Philippine Sea ng water gun, lesser, Kaya sabi ko, ang gulo talaga ng Pilipinas, hindi maintindihan. Tapos, mayroon pala tayo doon mga PMAers sa China. Kaya tama yung wala talaga mga pagkatiwalaan. Ano ba yan? Wala na. Oo. Kanina, inubos ko yung panahon ko sa naglaban dito sa si Cuadro Alas. Ay ma'am, hindi ko napanood. Sino po manalo? Ngayon ba ang laban? Oo, tapos siya, draw. Tapos yung si Vince Paras, panalo. Hindi rin napapanood. Si Vince Paras, yung Paras nanalo. Tapos yung si Saludar, nakuha niya yung belt ng hapon. Galing. 1 round lang. Wala pang 2 minutes. Nakuha niya. Bakit draw si Cuadro Alas? Sino po kalaban? Si Cuadro Alas. Magaling yung kalaban. Ayan, makikita sa YouTube. Kaya ako kanina. Pero bugbog naman Bugbog sa radyo hapon Bugbog sa radyo. Hindi ko napanood yun Hindi makikita yun. Observer dahil pay-per-view. Hindi. Wala pa naman sa YouTube. Pay-per-view. Pero ngayon meron na. Meron sa YouTube. Mamaya niya na mayroon na yan. Ako, kanina, kumuha ako. Meron na, Sergis, andyan na sa YouTube. Andyan Kaya lang nga, hindi malinaw kagaya ng panood ko rito. Kasi instead na pumunta ako dun, kasi nanawagan pa nga yung promotion, dapat bibigyan niya sana kita ng link observer Magpadala lang daw ng link, bibigyan ng ticket para makapanood ng live side kasi meron.
Yung ano po, ma'am, yung si Inoue, hindi ba ayaw niya labanan si ano? Ayaw niya labanan si Cuadro Alas? Oo, daming arte ni Inoue. Yun, alam mo? Opo. Alam mo, nakita ko after, di ba bumaba na sila si Ring? Nag-draw. Ang tao talagang, alam mo kasi yung dinudumog. Siyempre, dahil mga Hapon yan, ang inaano nila, si Uguning. Siyempre, away, di ba? Opo. Hindi man to. Mabuti, nakakuha ng draw si Cuadro Alas, si Japan yan Oo, kaya. Pag hindi pa bagsak yan. Kinakailangan kasi pag dumada yung mga yan, kinakailangan knockout. Pero pag puntos-puntos lang, mahirap makakuha ng panalo dyan. Oo, kaya tama ka po, sir. Kasi duguan yung panalo, yung kalaban. Tapos si Saludar, ang galing. Napaka-humble pa ni Saludar. Alam mo, 1 round lang na knock-out niya. Si Santissima talo, si Santissima by points. 8 rounds. Si Paras naman, cute din batang yun. Naughty siya. Batang-bata pa yung pero panalo din siya. Pero si Cuadro Alas, draw. 4 round lang draw. Nakakatawa talagang ang dinudumog ng tao. Technical kasi na-draw na sugatan, duguan. Kaya hininto, ganun po. Hininto? Hininto, kala ko. Oo, kasi may sugat. Nabwisit nga ako, sabi ko, dapat second round pa lang. After second round ko, dapat tumbay na ito ng third round. Sabi ko, nanonood ka. Papatin mo, nag-iinit na si Ala. Itong 4 round, babanat ito. Bumanat niya. Ayun, putok yung, tapos sinabi headbutt daw, may kasamang headbutt daw. Tapos talsik yung dugo nung kalaban. Ayun, inis yung laban. Tapos in-announce na draw. Pero actually, hindi naman yun title match. Main event lang yun. Ang pinaka-title match, yung kay Saludar. Talaga namang sayang ba't lumaban din ba si Saludar, Rosana? Oo. Panalo po. 1 minute and 30 seconds o 60 seconds. Magaling yung Saludar na yun. Grabe. Alam mo, Sir Gis, lugi ang mga nag-advertise. Dahil 1 round lang. Ang daming nasayang na oras. Kasi wala pang 2 minutes na tapos yung laban. Kasi yung mga ganyan, yung mga nag-sponsor, syempre yung mga advertise. Hindi na makakasingit. Dahil tapos na yung laban Sabi sa kasama ko, kung punta ka sabi na sa sumama na dito kung pumunta ka. Hindi ako makapunta kasi Webes ngayon. Wala akong kasama. Ayokong naglalakad ng Kung si Saturday yata walang hilig sa nanood ako ng live. Kaya hindi sumasagot Anong wala? Nanonood din po ako ng boxing. Akala ko. Hindi, may tinitingnan akong iba. Oo. Alam mo kanina ilalive ko si Mayam pala walang hilig yata sa boxing. Si Mayam. Ano po? Nanonood ako Mayam. boxing kasi yung tatay ko mahilig din sa boxing. Kaya nanonood ako niya. Pati MMA at saka yung One Championship, pinanonood ko rin yan. Nanonood ako niyan. Alam mo ba, best friend ang anak ko is fighter, Muay Thai fighter. Galing Saan po? Muay Thai fighter. Lumabas na rin Muay siya Thai. sa Muay Thai. Muay Thai. Lumaban siya. Sumasama pa sa MMA? Kickboxing. Kasi pinanood ko MMA kickboxing Muay Thai. Ang iba kasi ang rule ng parang MMA. Bakal na yung parang bakal na iba rin ang nung isang araw live yung One, nanood ako, panalo yung yung alaga ng Pulayang, yung pangalan nito. Si Edward Pulayang kasi gold medalist natin ng taekwondo. Oo. Panalo yung Pilipinas taga Baguio, yung ni Pulayang. Mahilig ako din kasi ang anak ko taekwondo ata yun. Oo. Wushu ata yun. Magaling yung Pulayang Di ba magaling si Pulayang? Nanalo. Tapos natalo siya nung best friend niya na dati sa championship match, yung Thai ba yun or or yung isang Chinese, Singapore or
Nakalimutan ko na eh. Tagal-tagal na rin natalo siya ng best friend niya. Natalo siya ni Aoki yung Japanese dito. Tapos si Aoki naman tinalo naman nung Filipino. Yung ano lang sila si Ben. So, antay mo, update ako. Kasi itong anak ko nga, ang laban din. Wushu pala. Laban siya kay Hasan. Yung mga ganyan. Tapos alam mo na naman yung balita. Hindi nag-training ho siya sa Thailand ng Muay Thai o dyan lang siya nag-training? Masarap panoorin Muay Thai eh. Dyan lang? Iba pa rin yung training sa Thailand, yung ano nila, yung dito nila, yung sa may yung buto nila. Parang inaano nila, maliit pa. Pinapalo hanggang magsugat-sugat. Tapos nagkakalyo yun eh. Para maging, pagka nag-heal daw yung kalyo, naging parang bakal na yung mga paa kasing tigas ng yung bone. Para pag sinipa ka, parang sipang kabayo. Parang sipang kabayo. Pero bakit pa sila inaano nila talaga yung ano nila, buto nila. Talaga yun eh. Para pag nagkakasugat daw yan, mag-heal daw yan, parang nagkakaroon ng kalyo-kalyo ba? Hanggang tumigas yung buto natin dito sa paa. Gulugod. Pinatitigas talaga nila yon. Dahil yun ang pagkaya na tumama sa kalaban nila, parang sipang kabayo yun. Ayun nga. Hindi lang rin yung gulugod yun, yung dito sa torso. Natalo ang anak ko nung Thailander. Dumayo yung Thailander dito. Hindi ko kasi sila eh. Nakita ko lang yun, libre lang ako manood nun sa TV ko, sa gadgets ko. For 1 week, may bayad yun eh. Mahal pati ang bayad niya mga yan. Yung singgo ako yun din yun, observa, for 1 week, makrokuan. Tapos, pag dinabing namin, kasi marirestrict ako kung i-spread ko. Tapos after that, di mo na mapapanood yun. Mapapanood na after 2 years. Natalo siya nung Thailander, magaling yung Thailander. Kasi ito si Pacquiao lalaban sa December sa kay Rodtang, yung pinakamagaling na Rodtang na Thailander. Tapos, yung latest na balita naman kay Pacquiao, salot to si Pacquiao, nabibisi talaga ako. Gusto daw lumaban ni Pacquiao sa sa Olympic. Lalaban ng Olympic. Di na lang manahimik si Sir G. Pagalitan mga Sir G, sabi mo, di mo na yan. Kanya lang, gusto niya. Manahimik yan. Hiniling niya, hindi na siya dadaan sa qualifier. Diretso na siya. Hindi ata po pwede yung ganun kasi professional siya eh. Hindi kasi si Rigondo, Olympic player din si Rigondo, di ba? Diba baliktad siya. Olympian, bumalik tapos naging professional. Hindi naman yung professional na magiging kang Olympian, magkaiba yun. Dapat Olympian ka, okay lang, tapos papasok ka sa professional. Tinalo siya ni Cuadro Alas. Tapos, si Pacquiao, hindi ko ngayon. Ano yung abot mo na yung tugatog ng audio mo? Bakit? Hindi, internet niya narinig ako. Ibig ko sabihin, naabot na nila yung naabot na yung tugatog ng ako ba? Alin? Oo, kayo. Narinig medyo okay na ngayon. Kanina hindi eh. Ginalaw ko lang. Ibig ko sabihin, mga taong yan, umabot na sila sa tugatog ng tagumpay. Mayroon ng karangalan, may pera na. Yung magpahinga na lang, ang get mo. Masarap kaya naboboard kasi yan. Kasi hindi ba imagine mo, bata pa siya hanggang gumagalaw parati siya tapos may adrenaline rush. May mga laban siya, ganyan. Ngayon wala na eh. Kaya parang naghahanap siya ng ganun. Nakita, ang galing pa na ng Pilipina na to. Nurse pala siya. Tapos hindi niya iniwanan yung yung patient. Ay, yung sinasabi ko. Ginawaran siya ng ayan po, tingnan niyo yung screen. Ayan, nasa news. Ayan, wala sa screen. Ginawa siyang bayani. Yung nurse. Dahil hindi niya iniwanan yung bayani po yun. Tindi yun, no? Bibihira lang na yan ngayon ganyan kasi karamihan ng mga nag-nurse, puro pera na lang din yung inisip eh. Kaya maraming nurse naglabasan ng bansa eh. Kaya nga po, no?
paano? Walang pera rin sa Pilipinas. Walang pera. Problema rin kasi dapat itaas ang sahod ng nurse. Yung talagang dapat lang naman yung sa kanila. Sobrang baba ang sahod nila kaya nag-ibang bansa. Pero sa ngayon naman talaga, practical na lang sila. Pera-pera talaga. Hindi, at saka kasi mataas ang pera ron. Pagka pinadala nila rito, malaki ang value. Oo nga, ganun nga. Practical na lang talaga. Nahulog pala si Ma'am Rosana. Nahulog na? Hindi, nandiyan na po siya. Mahuhulog na rin tayo. Oo nga, no. Anong oras na, sir? Best friend, 11 na. Gabi na. Ma'am. Ma'am Rosana, nandiyan po ba kayo? Parang wala siyang sound. Bukas po ulit, sir. Thank you po, sir. Okay. Observer. Thank you po. Good night. Sino po? 6 pa po sa ibaba. Bukas po ulit. Si ate, ano na kaya? Si Rosana, wala na. Nalaglag na. Hindi, nandiyan po siya, sir. Hello. Kaya lang walang sound. Good night. Good night po, ma'am. Nasisira yung audio niya. Si Sabre, best friend, thank you po. Good night. Okay. Good night sa lahat. Good night sa lahat. Good night na. Okay. Thank you po sa mga nagpunta. Sis best friend, Sir G's, Sir Raboy, Mama Elisa Bill, at saka Sis Mayam. Sino pa? Sir Raboy, Sir Hero. Ayan lang po ata sila. Sino pa ba? Sir Alpachinko. Pasensya na po kung hindi ko nabanggit maraming salamat po sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyong lahat.